Isang immersion trip sa Pilipinas? Bakit hindi sa Paris o Tokyo? Kahit isang volunteer mission sa Africa, mas marangal pa yatang pakinggan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa marangyang bulwagan ng Wellington International College, ang pinaka-elitistang pribadong paaralan sa London kung saan nag-aaral ang mga anak ng mga aristokrata, mambabatas, at negosyanteng British. Ang karaniwang solemne na kapaligiran ay biglang naglaho. Ang buong bulwagan ay sumabog sa isang magulong debate. Mahigit 100 na mag-aaral sa huling taon ang biglang tumayo para tumutol. Ang ingay ng mga upuang hinihila, mga bulungan, at mga reklamo ay umugong na parang isang kawan ng bubuyog. Diyos ko, Pilipinas? Mainit, magulo, at mapanganib ang mga sasakyan doon, sabi ni Amelia, isang socialite na mahilig sa fashion, na tinakpan ang kanyang ilong na para bang may naamoy na karimari-marim. Si Oliver Grant, anak ng isang British Member of Parliament, ay nag-krus ng braso, ang kanyang boses ay kasing asim ng suka. Ang ating paaralan ay may tradisyon na pumunta sa Paris, Tokyo, o kahit man lang sa Singapore. Sino ang pipili sa Pilipinas? Hindi ito angkop sa antas ng Wellington. Nagkagulo ang buong bulwagan. Ilang mag-aaral ang nag-livestream noon din. Ang caption na lumitaw sa screen ng telepono, "School trip to the Philippines." Is this a joke? Ang mga magulang na nakaupo sa likuran ay nagsimulang mag-alala at magbulungan. Marami ang sabay-sabay na kinuha ang kanilang mga telepono upang tawagan ang administrasyon ng paaralan. Wala pang 10 minuto, isang grupo ng makapangyarihang mga magulang ang dumating sa boardroom at humiling ng isang emergency meeting. Sa gitnang hanay ng mga upuan, si Charlotte Charlie Kensington ay nakaupong tahimik at tuwid, mahigpit na hawak ang kanyang leather-bound na kuwaderno. Ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Kensington, isang respetadong angkan sa Britanya. Hindi siya sumigaw, hindi nagpakita ng reaksyon, tahimik lamang siyang nagmamasid. Ngunit ang matalim na tingin ni Charlie ay nagpapahiwatig na tutol din siya. Ang pagpunta sa Pilipinas sa halip na sa Paris, kung saan plano niyang i-vlog ang kanyang European Aesthetic Series, ay isang sampal sa kanyang pagmamalaki na ang Europa, ang pamantayan ng lahat. Ang pamunuan ng paaralan ay umakyat sa entablado. Si Miss Harriet Brown, ang gurong namamahala sa delegasyon, ay humawak sa mikropono. Kalmado pa rin ang kanyang boses sa kabila ng rumaragasang alon ng pagtutol. Naintindihan ko kayo, mga mag-aaral at mga ginagalang na magulang, ngunit ang biyahe ngayong taon ay hindi isang bakasyon. Ito ay isang mandatoryong cultural immersion program upang makumpleto ang inyong end-of-year portfolio. Natigilan ang buong bulwagan. Mandatory, mariing sabi ni Oliver. Tumango si Miss Brown. Ang Department for Education at ang School Board ay lumagda sa isang academic agreement sa isang partner school sa Maynila. Ang biyaheng ito ay bahagi ng Global Competency Assessment Program. Sinumang hindi lumahok ay hindi magiging kwalipikado para sa graduation at sa university recommendation letters. Ang mga salitang iyon ay parang isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Ang lahat ng ingay ay biglang huminto. Ang hindi pagpunta ay nangangahulugan ng panganib na mawala ang pagkakataon na makapasok sa Oxford, Cambridge, LSE. Walang magulang na maglalakas loob na isugal ang kinabukasang iyon. Nang makitang huminahon ang bulwagan, nagpatuloy si Miss Brown. Ang Pilipinas ay kasalukuyang isa sa mga pinakamabilis na umuunlad na ekonomiya sa Asya. Pupunta tayo roon upang matuto, hindi para humusga o magkumpara. Ilang magulang ang nagkatinginan. Hindi sila kontento, ngunit pinipigilan sila ng kanilang katinuan. Upang iligtas ang sitwasyon, nag-play ang paaralan ng isang promotional video tungkol sa Pilipinas. Ipinakita sa LED screen ang nagliliwanag na Bonifacio High Street sa gabi, ang malaparaisong mga isla ng Palawan, at ang malapinturang tanawin ng Banawe Rice Terraces. Mga modernong silid-aralan na may mga Pilipinong mag-aaral na matatas magsalita ng Ingles. Ang mga imahe ay malayong-malayo sa kanilang mga lumang pagkiling. Sumimangot si Charlie, hindi pa rin humanga. Lumingon siya kay Amelia at bumulong. Pang-turismo lang yan, hindi ako maluloko niyan. Ngunit si Liam Patel, ang kanilang matalino at mahinahong kaibigang may lahing Indian, ay nagsalita ng mahina.
Hindi ako tutol, pero baka naman kumakapit lang tayo sa isang lumang imahe ng isang bansa na hindi pa natin napupuntahan. Narinig ito ni Oliver at tumawa ng mapanlait. Liam, huwag kang magpilosopo. Alam ng lahat na mas atrasado ang Asya kaysa sa Europa. Ang komentong iyon ay nagdulot ng ilang hindi komportabling tingin, ngunit walang sinuman ang tumutol. Ang tensyon ay muling bumalik. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nagbigay ang paaralan ng 3 pangako bilang pampakalma sa mga magulang. Una, seguridad na kasama 24.7 na may suporta mula sa British Embassy. Pangalawa, mga pasilidad na tutuluyan na may International 5-star standard. Pangatlo, isang akademikong itineraryo na magpapataas sa kanilang Global Awareness Score sa kanilang mga aplikasyon sa universidad. Bagamat napipilitan, nagsimula ng tumango ang mga magulang. Ang matinding pagtutol ay naging isang sapilitang pagtanggap. Isinara ni Charlie ang kanyang kwaderno at tumayo. Malamig ang kanyang mga mata, ngunit may bahid ng pag-usisa na mahirap aminin. Naisip niya, sige, Pilipinas. Kung ito ay isang global lesson, titingnan ko kung ano ang maituturo ng bansang ito sa aming mga British. Ngunit hindi niya alam na ang biyaheng iyon, na inakala niyang para lamang sa grado at isang mapanuyang vlog, ay magiging pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. At sa sandaling lumapag ang eroplano sa NAIA, lahat ng kanyang mga pagkiling ay magsisimulang magkalamat unti-unti. Ang Heathrow Airport noong umagang iyon ay abala, ngunit walang anumang kagalakan sa hanay ng mga mag-aaral ng Wellington. Mga mamahaling maleta, mga hoodie na may logo ng mga Ivy League school, mga noise-canceling headphones lahat, ay nagpapahiwatig ng isang saloobing nandito lang ako dahil kailangan. Pumasok si Charlie sa check-in area. Hila-hila ang kanyang cream-colored na maleta. Ang kanyang mukha ay kalmado hanggang sa pagiging malamig. Naniniwala pa rin siyang ito ay isang misyon para makakuha ng grado kaysa isang makabuluhang paglalakbay. Si Amelia naman ay bumuntong hininga. Sana man lang may disenteng Starbucks at Wi-Fi doon. Hindi ko kayang mabuhay nang walang latte. Tiningnan ni Oliver ang kanyang plane ticket nang nakasimangot. Magta-transit tayo sa Singapore. Kung mananatili lang sana tayo sa Changi ng ilang oras, hindi gaanong kahiya-hiya. Pero ang pagpunta sa Pilipinas ay parang nahulog ka na sa mapa ng sibilisasyon. Ang kanyang sinabi ay nagpasimangot sa ilang magulang na malapit, ngunit walang nagprotesta. Tila lahat ay itinuturing pa rin ang Pilipinas bilang isang sapilitang pagpipilian na kailangang tanggapin. Mahaba ang biyahe. Sa buong paglalakbay, halos hindi binanggit ng grupo ng mga British ang Pilipinas. Sa halip, pinag-usapan nila ang Paris Fashion Week, ang Oxbridge admission season, at ang kanilang summer holiday sa Italy. Lumapag ang eroplano sa NAIA pagsapit ng hapon. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, isang alon ng maalinsangang init ang pumasok. Agad na sumigaw si Amelia. Diyos ko, parang pumasok ako sa isang sauna. Hinila ni Oliver ang kanyang maleta. Ang mga matay lumibot. Ito na ba ang international airport? Hindi maikukumpara sa Heathrow o Changi. Walang sinabi si Charlie. Mas masusi siyang nagmasid, tulad ng isang taong nangongolekta ng datos para sa isang review hindi niya gusto, ngunit gusto niyang maintindihan. Mabilis ang proseso sa immigration. Ilang security personnel ang ngumiti sa mga mag-aaral na British. Ang palakaibigang ngiti na iyon ay nagpagulat sa ilan sa kanila. Hindi nila alam kung paano tutugon. Ang unang sorpresa ay dumating sa mismong arrival hall. Isang grupo ng mga Pilipinong mag-aaral na nakasuot ng uniforme ng Ateneo de Manila Senior High School ang naghihintay na may dalang banner, "Welcome to the Philippines." Mabuhay. Isang maliit na palakpakan at sigawan ang umalingaw-ngaw. Ang mga Pilipinong estudyante ay magalang na yumuko, ang kanilang mga ngiti ay natural at totoo. Naguluhan ang mga British. Inakala ng ilan na ito ay masyadong OA. Ang iba naman ay namangha sa kalinawan at kumpiyansa ng kanilang pagsasalita ng Ingles. Sa gitna ng grupong Pilipino, isang matangkad at payat na mag-aaral na may kalmadong mga mata, si Jose Miguel J.M. Reyes, ang lumapit. Siya ang itinalagang liaison sa pagitan ng dalawang paaralan. Nakipagkamay si J.M. sa bawat isa, ang kanyang ngiti ay banayad ngunit taos-puso. "Welcome to Manila. We'll be with you throughout this entire experience." Ang boses ni JM ay malinaw at magalang kaya't natigilan si Oliver.
Hindi niya inaasahan ang ganoong antas ng profesionalismo mula sa isang Pilipinong estudyante. Bumulong si Amelia kay Charlie, "Wow, mas mahusay silang mag-Ingles kaysa sa inaasahan ko." Tumango ng bahagya si Charlie, hindi pumupuri o humuhusga, isinulat lamang sa kanyang kwaderno, Observation 1, Fluent English, Pleasant Demeanor. Ngunit nanatili siyang may distansya. Ang paunang pagiging magalang ay hindi sapat upang gibain ang pader ng kanyang British pride. Ang bus ay naglakbay patungo sa sentro ng lungsod. Ang Maynila ay nagpakita sa kanila na may mga ilaw, mga sasakyan, at isang mabilis na takbo ng buhay, ngunit hindi kasing gulo ng kanilang inaasahan. Tumingin si Liam sa bintana nang may malalim na pag-iisip. Mas maayos ito kaysa sa mga inilalarawan sa balita. Ngumisi si Oliver. "Maghintay ka, nasa business district tayo." Siyempre, ipapakita nila sa atin ang pinakamagandang bahagi. Tiningnan ni Charlie ang daloy ng mga sasakyan, ang mga motorsiklo, ang mga ngiti sa mukha ng mga tao, ang mga maliliit na tindahan na magkakatabi. May isang bagay na buhay at malapit dito, hindi marangya, ngunit may kaluluwa. Hindi niya ito sinabi, ngunit isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ang nagsimulang mag-usisa. Ang 5-star hotel na kanilang tinutuluyan ay nagdulot ng malaking ginhawa sa maraming British, international standards, magagandang silid, mahusay na serbisyo. Ang mga magulang na nakarinig ng balita ay gumaan din ang loob. Noong gabing iyon, ang welcome dinner ay ginanap sa isang high-end na Pilipinong restaurant. Ang mga pagkain ay inihain ng may sining, kinilaw, sinigang at crispy pata. Tiningnan ni Amelia ang isang plato ng kare-kare. Kinuha ang kutsilyo at tinidor na para bang ooperahan ang pagkain. Ngumiti si JM. "We usually eat kare-kare with rice and bagoong. If you'd like, I can show you." Natigilan si Amelia. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganoong kakaibang paraan ng pagkain. Tiningnan ni Oliver ang eksena na may halong inis. Heto na naman ang isa pang culture shock, bulong niya sa sarili. Pinanood ni Charlie si JM. Hindi siya namilit, hindi nagturo, nag-alok lang siya ng natural. Naging komportable siya, ngunit sa sandaling iyon, isang ugong ng lamok ang nagpatayo kay Amelia. "Oh my God, magkakadengge ako nito." Ang kanyang sinabi ay bahagyang nagpasama ng loob ng ilang Pilipinong estudyante. Ang magandang ambiance ay biglang nasira. Kalmado pa ring nagsalita si JM. "Manila has fewer mosquitoes than you might think, and we've prepared insect repellent for everyone. No one will be left unprotected." Tiningnan ni Charlie si JM at sa unang pagkakataon, isang pag-iisip ang dumaan sa kanyang isipan. He's really calm. Pagbalik sa kanyang silid, binuksan niya ang pinto ng balkonahe at tinanaw ang nagliliwanag na syudad sa ibaba. Hindi kasing elegante ng London, hindi kasing antigo ng Paris, ngunit mainit at totoo. Sumulat siya ng isang linya sa kanyang kwaderno, "First day in the Philippines. Not what we talked about in the assembly hall. Still on guard, but there's something here that I can't completely dismiss." Hindi niya alam na sa loob lamang ng 24 na oras, ang unang malaking shock ay darating at ang pader ng kanyang pagmamalaki ay magsisimulang magkalamat. Ang unang gabi sa Pilipinas ay natapos ng tahimik, ngunit ang mga alon sa ilalim ay nagsimula ng gumalaw. Ang unang umaga sa Pilipinas ay nagsimula sa ingay ng mga sasakyan, huni ng mga ibon at sikat ng araw na tumatagos sa mga kurtina. Nagising si Charlie ng mas maaga kaysa karaniwan, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa hirap matulog sa isang bagong kapaligiran. Bumaba siya sa lobby at nagulat nang makita si JM at ang iba pang Pilipinong estudyante na naroroon na ng 6:05 ng umaga. Maayos ang kanilang mga uniforme. Nakasabit ang kanilang mga ID sa kanilang dibdib, nakatayo ng maayos habang naghihintay sa delegasyong British. "Good morning. Today, we'll be visiting Ateneo de Manila Senior High School. Don't worry, we'll be with you the whole time." Sabi ni JM, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit tiyak. Sumimangot si Oliver. 7 AM pa lang aalis na, sa UK, tulog pa ako sa mga oras na ito. Sumang-ayon si Amelia. "Kailangan ko muna ng cappuccino. I can't be polite to any culture without my coffee." Ang grupo ng British ay sumakay sa bus, humihikab at nagrereklamo. Ngunit ang unang malaking shock ay nagsimula sa sandaling huminto ang bus sa harap ng tarangkahan ng paaralan.
Ang Ateneo de Manila Senior High School ay hindi kasing enggrande ng mga European na paaralan, ngunit ang campus ay malinis, berde at puno ng buhay. Ang mga Pilipinong mag-aaral na nakasuot ng maayos na uniforme ay pumipila ng maayos at magalang na bumabati sa kanilang mga guro. Isang grupo ng mga estudyante ang huminto nang makita ang delegasyong British, yumuko, at nagsabi, "Good morning po, mga kuya at ate." Ang magalang na paraan ng pagtawag at ang kanilang taos-pusong ngiti ay nagpaguluhan sa mga British. Hindi sila sanay na binabati ng may ganoong formalidad sa kanilang paaralan sa UK, kung saan ang mga estudyante ay madalas na nagbabatian lang ng hi. Sa morning assembly, itinaas ang bandila ng Pilipinas. Daan-daang mag-aaral ang sabay-sabay na umawit ng lupang hinirang ng may sigla at pagmamalaki. Nagkatinginan ang mga British. Walang nagsalita, ngunit ang epekto ay mabilis na kumalat. "There's something very serious and respectful here," mahinang sabi ni Liam. Nagkibit-balikat si Oliver, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naganap na mapanghamak. Ang interaksyon ay nagsimula sa pangunahing auditorium. Ang mga Pilipinong estudyante ay nagpresenta sa matatas na Ingles tungkol sa kasaysayan ng Maynila, pag-unlad ng ekonomiya, kultura ng kabataan, at kung paano nagiging bagong tech hub ng Southeast Asia ang Pilipinas. Napansin ito ni Charlie, hindi dahil sa engrandeng presentasyon, kundi dahil sa lalim at kumpiyansa ng nilalaman na ganap na naiiba sa imaheng kanilang inakala. Sa small group discussion, si JM ay napunta sa grupo ni Charlie. Nagsimula si Amelia, na may peking pagiging magalang na estilong British. "In the Philippines, do you always come to school on time like this? Or is this just for show because you're welcoming us?" Ngumiti si JM. "We always come on time. Classes start at 7:30, but many students are here by 6:30 for extracurriculars or advanced studies. We consider learning and respecting time as part of our culture." Ang sagot ay nagpatahimik kay Amelia ng ilang segundo. Hindi dahil sa napagsabihan siya, kundi dahil ang sinabi ni JM ay mahinahon ngunit matatag. Tiningnan ni Charlie si JM. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng isang uri ng pagpapahalaga sa sarili na naiiba sa kayabangan ng mga British. Sa oras ng recess, binisita ng grupo ng British ang cafeteria. Ang amoy ng pandesal, sinangag, at iba pang lokal na pagkain ay mabango. Ang mga Pilipinong mag-aaral ay pumipila ng maayos, walang tulakan. Isang grade 11 na estudyante ang nagbigay ng kanyang pwesto kay Oliver dahil siya ay bisita. Medyo nagulat si Oliver ngunit nanatili ang kanyang pagiging superior. "Thanks. Guests should be prioritized anyway." Ngumiti ang estudyante ng magalang. "Opo, kuya. Guests are prioritized here, but we also want you to feel the Filipino way of hospitality, not just follow rules." Ang simpleng pangungusap na iyon ay isang malumanay na sampal. Namula ng bahagya si Oliver. Nasaksihan ito ni Charlie na nakatayo sa likuran at bahagyang natawa hindi para mangasar kundi dahil ito ang unang pagkakataon na nawalan ng upper hand si Oliver. Sa experience activity, ang mga British ay kailangang sumali sa isang klase kung paano gumawa ng mga laruan mula sa dahon ng niyog at matuto ng ilang pangunahing pariralang Filipino. Tiningnan ni Amelia ang mga dahon na para bang ito ay isang bagay na hindi marangya. "Do we really have to do this?" Tumango, CJM. "In the Philippines, we believe that learning small things opens the door to big things. Don't underestimate the simple stuff. Sometimes, it teaches us more than we think." Itinaas ni Charlie ang kanyang tingin. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanya, isang pilosopiyang simple ngunit malalim. Sa pagtatapos ng araw, bago sumakay sa bus, isang maliit na insidente ang naganap na sapat na upang mag-iwan ng marka sa buong grupo. Isang Pilipinong estudyante ang nakaiwan ng kanyang wallet sa isang bench. Napulot ito ni Charlie at akmang dadalhin sa opisina, ngunit isang grade 12 na estudyante ang tumakbo palapit, hingal na hingal, at yumuko ng paulit-ulit para magpasalamat. Ang nagpagulat sa grupo ng British ay hindi ang pagsauli ng wallet, kundi ang pag-abot ng estudyante ng isang maliit na supot ng candy kay Charlie bilang pasasalamat. Tumanggi si Charlie, sinabing maliit na bagay lang iyon. Ngumiti ang estudyante. "Dito po ate, kapag may tumutulong sa amin, kailangan naming magpasalamat sa gawa hindi lang sa salita."
dahil naniniwala kami na ang kabutihan ay kailangang suklian para patuloy itong kumalat sa iba. Natigilan si Charlie. Sa London, kapag nawalan ka ng wallet, nawala na ito ng tuluyan, walang nagpapasalamat ng ganito. Sa bus pabalik, walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil pinoproseso ng kanilang mga utak ang mga nangyari. Binasag ni Liam ang katahimikan. Kaninang umaga, pinagtawanan natin sila dahil akala natin atrasado ang Pilipinas, pero pagkatapos ng isang araw, nagsisimula kong isipin na baka tayo ang may maraming dapat matutunan. Nainis na sabi ni Oliver, "Don't idealize it too soon. This is just day one. Let's see what else they have." Tumingin si Charlie sa bintana. Sa syudad na dumadaan, may isang bagay na tahimik na gumagalaw sa loob niya. Hindi niya inaamin, ngunit hindi rin niya maikakaila. Ang isinulat niya sa kanyang kuwaderno noong gabing iyon ay 5 salita lamang, Day 1, a slight crack. At hindi niya alam na ang ikalawang araw ay magiging unang malaking lamat. Noong gabing iyon, nagliwanag ang Maynila na parang isang malaking entablado. Ang grupo ng British ay nagtipon sa lobby ng hotel, dala pa rin ang kanilang pag-iingat. Dapit hapon pa lamang ngunit ang mga kalye ay puno na ng ilaw, abala ang mga sasakyan ngunit hindi magulo tulad ng kanilang inaasahan. Inanunsyo ni Miss Brown, ngayong gabi, maglalakad tayo sa Bonifacio High Street at susubukan ang ilang lokal na street food. Nanlaki ang mga mata ni Amelia sa gulat. Street food? Kakain sa labas, hindi sa restaurant? Agad na nag-vlog si Zoe. Night 1 in the Philippines. Wish us luck. If I get food poisoning, I'm suing the school. Nagkibit-balikat si Oliver nang may pang-iinis. Sa UK, ang pagkain ng street food ay pagpapakamatay. Ngunit pagdating nila sa Bonifacio High Street, natigilan ang buong grupo. Ang lugar ay masigla, ngunit malinis at sibilisado. Mga pamilyang namamasyal kasama ang kanilang mga anak, mga matatandang naglalakad-lakad, mga grupo ng kabataang nagtatawanan, at ang tunog ng musika mula sa mga street performers ay masigla, walang pakiramdam ng panganib o gulo tulad ng ibinabala sa kanila. It feels warm and safe, bulong ni Liam. Itinutok ni Zoe ang kanyang kamera, nagbago ang tono ng kanyang boses. Okay, I did not expect this. Dumating si JM na may pamilyar ng ngiti. Ngayong gabi, gusto kong subukan ninyo ang Filipino cuisine, pero alam kong medyo nag-aalala kayo. Kaya dinala ko kayo sa isang lugar na malinis at dinarayo ng mga lokal. Sa Pilipinas, kapag maraming tao, ibig sabihin masarap, pabulong na sinabi ni Amelia. Sa UK, kapag maraming tao, ibig sabihin puno na at magulo. Dinala sila sa isang sulok kung saan isang tindera ang nag-iihaw ng isaw sa isang maliit na ihawan. Ang amoy ng suka, bawang at inihaw na karne ay nakakatakam. Tinakpan ni Amelia ang kanyang ilong bilang reflex. Smells strong. Hindi nagpaliwanag si JM, umorder lang siya ng 4 na stick para sa lahat. Subukan muna natin. Kung hindi ninyo gusto, maghahanap tayo ng iba. Ang tindera ay nakasuot ng guwantes, mabilis at malinis ang kanyang mga galaw. Hindi ito tulad ng maruming imahe ng street food na kanilang inaasahan. Si Zoe ay nag-zoom in, handang maghanap ng butas. Ngunit nang kumagat siya ng isang piraso, bahagyang yumanig ang kanyang kamera. Nanlaki ang kanyang mga mata. Oh my God, it's actually amazing. Nag-aalangang sumubok si Amelia. Sa unang kagat, sumimangot siya. Sa pangalawang kagat, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa pangatlong kagat, bumuntong hininga siya na parabang nagtanggal ng 1 toneladang pagkiling. It's better than any fusion street food in London. Sinubukang panatilihin ni Oliver ang kanyang cool British na imahe, ngunit pagkatapos ng 5 segundo ng pagkain, bumulong siya, "Why is this so good?" Ngumiti lang si JM habang pinapanood ang kanilang reaksyon. Walang sinabing, "Sabi ko sa inyo." Hinayaan niyang ang karanasan mismo ang magsalita. Ang pangalawang pagkain na ipinakilala ni JM ay sinigang, hindi sa isang marangyang restaurant, kundi sa isang maliit, malinis na karinderya na puno ng mga lokal. Sumimangot si Oliver. Soup with leaves? That's a national dish? Ngunit nang ilapag ang mainit na mangkok ng sinigang, ang aroma ay kumalat. Ang malambot na karne, ang sariwang gulay, at ang malinaw na sabaw,
Inamoy ito ni Charlie at humigop ng isang kutsara. Ang kakaibang asim at linamnam ay kumalat sa kanyang bibig. Walang mantika, hindi matapang ang lasa, banayad at sopistikado. Hindi sinasadyang napangiti si Charlie. This is comfort in a bowl. Tumango ng malakas si Amelia. Sa UK, ang katulad na putahe nito ay tiyak na lalagyan ng kalahating litro ng cream. Nagtawanan ang buong grupo. Ang unang tunay na komportableng tawa sa Pilipinas. Pagkatapos ng hapunan, dinala sila ni JM sa isang lakad malapit sa ilog. Nagsimula nang mag-relax ang grupo, hindi na kasing tigas noong umaga. Sinubukan pa nila ang sagot gulaman, buko juice at sariwang lumpia. Bawat pagkain ay sumisira ng isa pang layer ng kanilang mga pagkiling. Nagbuod si Liam, tonight, at least, Filipino cuisine wins, hands down. Sinubukang iligtas ni Oliver ang kanyang dangal. Fine, the food is decent. But that doesn't change the fact we're here because of unlucky bureaucracy. Narinig ito ni JM ngunit ngumiti lang. It's okay. Just experience a few more days. Who knows? Unlucky might turn out to be lucky. Ang mga salitang iyon ay nagpatingin kay Charlie kay JM. Hindi dahil sa lalim ng sinabi, kundi dahil ito ay tama sa oras nagsisimula na siyang mag-alinlangan. Pagbalik ng delegasyon sa hotel, binuksan ni Charlie ang kanyang telepono. Nag-post na si Zoe ng vlog. Ang video ay hindi na mapanlait tulad ng plano. Ang pamagat, Filipino street food, why did no one tell us? Mabilis na tumataas ang views. Natigilan si Charlie. Kung magpapatuloy ang bukas na ganito, baka ang biyaheng ito ay hindi lang sila babaguhin, kundi pati na rin ang buong paaralan nila sa UK. Ngunit ang bukas ay hindi magiging kasing kinis. Isang insidente ang naghihintay sa kanila at iyon ang unang pagkakataon na masasaksihan ng grupo ng British ang kaluluwa ng komunidad ng mga Pilipino. Bago umakyat sa kanilang mga silid, biglang huminto si Oliver sa harap ng hotel at lumingon kay JM. Ang kanyang boses ay magalang pa rin sa estilong British, ngunit malinaw ang pagdududa. JM, you took us to all the best places today, right? To make us see the Philippines as beautiful as this. Mahinahong sumagot si JM. I just want you to see the Philippines for what it is. Ngumisi si Oliver. Or are you just showing us a polished version? In the UK, tours like this only show the good side and hide the bad. Sumimangot si Liam. Oliver, you're going too far. Ngunit hindi tumigil si Oliver. Tiningnan niya si JM. Ang boses ay mas mababa, may halong hamon. I'll observe for myself. And if I see anything that's not like what you've shown us today, I'll say it directly. We prefer the truth, not some decorated facade. Hindi nagalit si JM. Ang kanyang mga mata ay napakakalma, kaya't bahagyang natigilan si Oliver. I also hope that if you see something good in the Philippines, you'll also say it as directly, isang mahinahong pangungusap, ngunit para itong naglagay ng salamin sa harap ni Oliver. Si Charlie, na nakatayo sa tabi, ay narinig ang lahat. Nagulat siya nang makaramdam ng hiya para sa kanilang grupo, hindi para kay JM. Unang gabi pa lang sa Maynila, inakala nilang ang lahat ay hihinto sa masarap na pagkain. Ngunit ang buhay ay laging may paraan para baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Ang mayabang na grupo ng mga British ay nangangailangan ng isa pang aral mas malalim, mas tumatagos. Habang naghahanda ang grupo na umalis sa Bonifacio High Street, biglang napahawak si Oliver sa kanyang tiyan at napaluhod sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla at malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. I'm okay, pilit na sinabi ni Oliver, ngunit nanginginig ang kanyang boses at hirap siyang huminga. Natarantang umatras si Amelia. Don't tell me it's food poisoning. I told you so. Inalalayan ni Charlie si Oliver. Ramdam na ramdam ang paninigas ng kanyang tiyan. Hindi nagtanong si JM. Mabilis at tiyak na sinabi, we need to get him to a hospital, now. Si Oliver. Agad na tumutol si Oliver. May halong pride. No, it's not necessary. Are the hospitals here? Okay? Isang simpleng sagot lang ang binitiwan ni JM. Trust me. Ang taxi ay mabilis na dumaan sa trapiko at huminto sa harap ng isang pribadong ospital na maliwanag at malinis. Ang mga salaming pinto ay automatikong bumukas. Ang loob ay maluwag. May amoy ng disinfectant na kaaya-aya
malayong-malayo sa imahe ng isang Pilipinong ospital na kanilang inakala. Sa lobby, sa halip na siksikan, may mga modernong self-registration kiosk. Inalalayan ni JM si Oliver Paupo at siya na mismo ang nag-input ng impormasyon, severe stomach pain, onset within the last hour. Nang lumabas ang resibo, halos matulala ang buong grupo. Estimated waiting time, 12 minutes. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. 12 minutes? That fast? Hindi pa sila tapos magulat nang isang nurse ang huminto, yumuko para suriin si Oliver at mahinahong nagtanong, "On a scale of 1 to 10, how bad is the pain?" "About a 7 or 8, sagot ni Oliver habang nagpipigil ng sakit. Hinga ng malalim. "We'll assist you quickly." Sa loob ng mahigit 10 minuto, dinala si Oliver sa isang examination room. Isang doktor na nasa mga 30s, may mabait na ngiti, ang nagsalita sa malinaw na Ingles. "Don't worry, let's just check this out." Maingat siyang nagsuri, dahan-dahang pinipindot ang iba't ibang bahagi ng tiyan ni Oliver at tinatanong kung ano ang kanyang kinain. Hindi sumingit si JM, nagdagdag lamang ng impormasyon nang hindi na makapagsalita si Oliver sa sakit. "We had grilled street food and some coffee. Oliver also had something spicy." Tumango ang doktor. "Most likely acute gastritis, not food poisoning. We'll put him on an IV drip with some pain relievers and he'll be fine." Ang kanyang paliwanag ay simple at madaling maintindihan. Walang komplikadong terminolohiya. Habang kinakabitan ng IV, mahinahong ipinaliwanag ng nurse ang bawat hakbang. "This is for hydration. This is to ease the pain. Your arm might feel a little cold at first." Makalipas ang kalahating oras, ang mukha ni Oliver ay nag-relax na. Nagmulat siya ng mata at mahinang sinabi, "Thank you." Sa billing counter, halos matulala muli ang grupo. Ngumiti ang staff. "That will be 1,500 pesos, sir. The pharmacy is right next door." Natigilan si Liam at nagtanong kay JM, "How much is 1,500 pesos in pounds?" "Around 22 pounds, sagot ni JM. Isang 3 segundong katahimikan at biglang nagsalita si Amelia. 22 pounds? For an emergency consultation, IV drip and medicine. In the UK, that would take the whole afternoon and cost hundreds of pounds." Ang parmasya sa tabi ay malinis at maliwanag din. Ipinaliwanag ng pharmacist ang bawat gamot, nagbigay ng instruksyon, at isinulat pa ang isang hotline number kung kailangan nila ng tulong. Hawak ni Oliver ang supot ng gamot. Ang kanyang boses ay mas mababa na kaysa dati. "Thank you, JM, for bringing me here on time." Ngumiti lang si JM. "Tomorrow, no coffee. I'll get you some lugaw with salted egg. It's gentle on the stomach." Ang mga salitang lugaw at salted egg ay kakaiba sa pandinig ng mga British, ngunit ngumiti si Oliver. Ang unang totoong ngiti niya sa Pilipinas. Pagbalik sa hotel, may isang maliit na supot sa labas ng pinto ni Oliver. Sa loob ay isang pakete ng salabat na may kasamang nakasulat na gabay sa pagkain para sa may sakit sa tiyan, nakaprint sa Ingles at Filipino. Tiningnan ito ni Charlie at natigilan. They even sent ginger tea. Kinuha ni Liam ang pakete at bahagyang natawa. "Here, they don't just treat the illness, they also take care of you." Ang mga salitang iyon ay tila may hinaplos sa puso ni Charlie. Nag-post si Amelia ng isang story na walang filter, walang pangiinis. ER trip in Manila. Clean, fast, and kind. Nag-post din siya ng isa pang maikling linya. Iba sa kanyang karaniwang dramatikong estilo. In the Philippines, healthcare isn't just a service, it's care. Nakahiga si Oliver sa kanyang kama, halos wala na ang sakit. Binuksan niya ang kanyang telepono at nag-type sa kanyang notes app, ang parehong app na ginamit niya para itala ang mga kapintasan ng Pilipinas. "Tonight, I expected chaos, but what I received was professionalism and kindness. Not the impression I was looking for, but the impression I needed." Sa labas, nakatayo si Charlie sa balkonahe, nakatingin sa Maynila sa gabi. Ang mga ilaw ng siyudad ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Mahina siyang nagsalita, hindi nakatingin kay JM, ngunit para bang kinakausap ang sarili. "In the UK, we pride ourselves on our standards. But tonight, I saw that real standards begin with kindness." Hindi sumagot si JM. Tumayo lang siya sa tabi niya ng tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ang nagpadiin sa mga salita ni Charlie. "Come to the Philippines to see, not to believe beforehand."
Naalala ni Charlie ang sinabi ni JM noong hapon at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tama ito. At noong gabing iyon, sa isang lugar na kalahating mundo ang layo mula sa London, sa unang pagkakataon, sinimulan ng grupo ng mga British na tingnan ang Pilipinas gamit ang kanilang totoong mga mata, hindi sa pamamagitan ng mga pagkiling na kanilang dinala. Pagkatapos ng gabi ng insidente sa ospital, naging kakaiba ang hangin sa grupo. Hindi na nila tinitingnan ang Pilipinas sa ilalim ng isang mikroskopyo para maghanap ng mali. Bagamat may pag-iingat pa rin, isang napakaliit na bagay ang lumitaw sa kanilang mga mata, isang bagay na sapat na upang baguhin ang buong paglalakbay. Ang pag-usisa na nais umunawa, hindi lamang humusga. Kinabukasan, ang kanilang unang pagkain ay sa isang maliit na eskinita, hindi marangya, hindi Instagram-worthy. Sinadya ito ni JM. Ang lugawan ay nasa tabi ng isang lumang pader na puno ng magugulong kable ng kuryente. Ang mga mesa at upuan ay mababang plastik at ang tunog ng mga pinggan ay sumasabay sa sigaw ng mga tindera. Tumayo si Amelia sa labas, nanlalaki ang mga mata. "We're eating here? Is this sanitary? Just try it once, it won't kill you," isinulat ni Charlie sa kanyang isip. "Besides, we said we wanted an authentic Philippines yesterday." Tahimik si Oliver. Ang katahimikan ng isang taong kagagaling lang sa ospital, wala na ang kanyang kayabangan. Umupo siya at inayos ang kanyang upuan. May bahagyang paggalang na sa kanyang mga mata para kay JM. Inihain ng may-ari ang mga mangkok ng mainit na lugaw na may kasamang itlog na maalat, tokwat baboy, at dinurog na chicharon. Ang usok at amoy ay kumalat sa buong eskinita. When we have an upset stomach, we eat lugaw. "It's light," paliwanag ni JM. Maingat na sumubo si Oliver. At sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Wala nang pagsimangot, wala nang paghahanap ng mali. Dahan-dahan siyang sumubo ulit at muli. "It's actually really good. Simple and comforting," sabi niya. Na kahit siya ay nagulat sa kanyang sinabi. Natawa si Charlie. "If this were yesterday, you would have said it's suspicious." Tumango si Oliver, ngunit hindi na kumontra. May mga bagay na kailangan lang damhin, hindi na kailangang ipaliwanag. Tanghali, dinala ni JM ang grupo sa Green Hills Shopping Center, isang lugar na sa kanilang imahinasyon ay magiging maingay, magulo at hindi elegante. Ngunit wala pang 5 minuto, huminto si Amelia sa isang stall na nagbebenta ng mga tuyong pagkain at pasalubong. Ang mga kulay, ang amoy, ang mga etiketang nakasulat sa Filipino, kakaiba ngunit kaakit-akit. Isang tindera ang ngumiti ng malapad. "Pasok kayo, Day, mainit yan. Tikman nyo tong chicharon, libre lang." Medyo nagulat si Amelia sa salitang libre. Sa London, ang free sample ay isang pain para bumili ka. Ngunit dito, hindi namilit ang tindera, ngumiti lang siya. Ang chicharon ay malutong at masarap. Nanlaki ang mga mata ni Amelia, parang bata. "This is delicious," tumawa ang tindera. "Masarap no? Bili ka na ng isang balot para may snack ka mamayang gabi." Si Amelia, ang babaeng minsan ay sinabing hindi malinis ang pagkaing Pilipino, ay kumuha ng kanyang wallet at bumili ng 2 supot. Hindi dahil napilitan, kundi dahil talagang nagustuhan niya. Bumulong si Liam, sapat lang para marinig ni Charlie. "See, the Philippines doesn't need to prove itself with words. It just lets you taste and you understand." Tiningnan ni Charlie ang eksena at gumaan ang kanyang pakiramdam. Gabi, inimbitahan ng grupo sa bahay ng isang pamilyang Pilipino, kaibigan ng kanilang tour coordinator. Isang maliit na apartment, hindi marangya, ngunit mainit at mabango dahil sa mga bagong lutong pagkain. Sa mesa ay may adobo, sinigang, inihaw na liempo at pinakbet. Walang putahing pang-restaurant, ngunit lahat ay naglalaman ng pag-aalaga ng nagluto. Ang ina ng pamilya ay inanyayahan silang umupo. "Walang espesyal sa bahay namin, mga anak. Mga pangkaraniwang pagkain lang. Kain kayo para matikman ninyo ang lutong bahay ng Pilipino." Nahihiyang sumagot si Amelia. "Salamat po, tita. The food looks beautiful." Nakaupo si Oliver sa tapat ng hapagkainan at bigla niyang naalala ang salabat na iniwan sa labas ng kanyang pinto. Ang 2 pangyayaring iyon ay nabuo sa kanyang isipan bilang isang larawan. Dito, hindi ka lang nila binubusog, binibigyan ka rin nila ng pakiramdam na kabilang ka. Sa hapunan,
Walang nagbanggit ng insidente sa ospital. Walang nang-asar, walang nag-video para sa content. Tanging tawanan, tunog ng mga kubyertos at mga salitang, "Ang sarap po, tita." At sa sandaling iyon, napatingin si Charlie kay JM, ang tahimik na Pilipinong kaibigan sa kanyang tabi. Napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya napansin dati. Sa UK, kumakain sila para tamasahin ang pagkain. Sa Pilipinas, kumakain sila para magkasama. Isang uri ng cuisine na hindi para sa tiyan, kundi para sa puso. Sa pagtatapos ng hapunan, binigyan ng ina ang bawat isa ng isang maliit na kahon ng hopya na may kasamang paalala. Huwag masyadong marami sa gabi, mahirap tunawin. Niyakap ni Amelia ang kahon at bumulong kay Charlie. "First night, we were in the hospital. Second night, we're having a family dinner. Is the Philippines healing us?" Hindi sumagot si Charlie, ngunit ang kanyang bahagyang ngiti ay sapat na. Pagbalik sa hotel, lumapit si Oliver kay JM. Hindi siya tumingin ng diretsyo, sinabi lang niya, ang boses ay medyo malalim ngunit taos puso. "JM, today was fair." Isang salita lang fair, ngunit ito ang unang pagkilala na ibinigay ni Oliver sa Pilipinas at kay JM. At sa maliit na sandaling iyon, naramdaman ni Charlie na ang unang pader ay gumuho na. Pagkatapos ng 2 araw na pagsisimulang magbukas ng puso sa Pilipinas, inakala nilang magiging maayos na ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, binigyan sila ng buhay ng isa pang pagsubok, mas matindi, na pumilit sa kanila na harapin ang tunay na katangian ng kanilang mga sarili. Noong hapong iyon, binigyan ng grupo ng libreng oras para galugarin ang Maynila sa loob ng 2 kilometrong radius mula sa Intramuros. Si Oliver, na bumalik na ang kumpiyansa, ay nagdeklara na siya ang mangunguna sa grupo sa istilong British. "Let's walk, observe every corner, and make objective assessments." Tumingin si Charlie kay JM nang may halong biro. "That's scary." Oliver's back in judgment mode. Ngumiti lang si JM. "Observing is good. Whether you observe with your eyes or with your heart is up to each person." Naglakad ang grupo sa kahabaan ng mga pader ng Intramuros. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang siyudad sa mabagal na takbo. Matatayog na puno, mga nagtitinda ng sorbetes, ang amoy ng bagong lutong bibingka at ang malakas na tawanan ng mga grupong nakaupo sa damuhan. Biglang sinabi ni Zoe, "In London, we rarely laugh this loud in public." Tumango si Amelia. "People here laugh so freely." Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Sa isang kanto, isang batang lalaki na mga 7 taong gulang ang natututong magbisikleta sa bangketa. Bigla, sumabit ang gulong sa isang siwang sa semento. Nawalan ng balanse ang bata at nahulog, umiyak ng malakas. Isang motorsiklo ang biglang pumreno, halos masagasaan siya. Mabilis ang reaksyon ni Oliver, ngunit hindi para tumulong. Umatras siya at hinarangan si Amelia. "Be careful, don't touch him. We don't know if he's clean." Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa hangin. Agad na tumakbo si JM at tinulungan ang bata na tumayo. Ang ama ng bata ay mabilis na lumapit, nag-aalala at humihingi ng paumanhin. Pinakalma siya ni JM. "Okay lang po, tay. Natakot lang po yung bata." Nakatayo si Charlie, nakaramdam ng kirot sa kanyang puso nang makitang ang 2 Pilipino ay yumuyuko at humihingi ng paumanhin sa isa't isa kahit walang may kasalanan. At pagkatapos, ang ama ay lumingon pa sa kanila at sinabing, "Pasensya na po kayo, mga ineng, inoy, naabala pa kayo." Napigilan ni Charlie ang kanyang hininga. Sa UK, sa ganitong sitwasyon, magtatalo sila kung sino ang tama at mali. Dito, inuuna nila ang kapakanan ng bawat isa. Isang matandang babae na nagtitinda ng sampaguita sa malapit ang tumakbo rin palapit, kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang tuhod ng bata. "Tahan na, nak! Walang anuman yan. Kasalanan to." Ng sementong nakausle. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga British at ngumiti. "Enjoy ba kayo sa Pilipinas, mga anak?" Si Amelia, na may obsession sa kalinisan, ay natigilan. Ginamit ng matanda ang sarili niyang panyo para sa isang batang hindi niya kilala. Walang takot, walang pandidiri, walang pag-aalinlangan. Isang maliit na imahe, ngunit nakaramdam si Amelia ng matinding hiya. Samantala, si Oliver ay nakatayo pa rin sa likuran,
Nakakrus ang mga braso. Hindi siya lumapit. I don't want to get involved. What if the parents misunderstand? Bulong niya, sapat para marinig ni Charlie. Lumingon si Charlie kay Oliver. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng tunay na pagkadismaya sa unang pagkakataon. They don't think like that here. They think about helping first. Akmang sasagot si Oliver. Ngunit naglakad na si Charlie palapit kay JM at sa bata. Tiningnan sila ng bata. May luha pa sa mga mata. Are you mad at me? Yumuko si Charlie. Pinunasan ang luha ng bata at ngumiti isang ngiti na kahit siya ay nagulat na lumabas. No, we're just glad you're okay. Tumango ang bata at tumakbo para yakapin ang matandang nagtitinda ng sampagwita. Ang ama ay yumuko sa kanila bago umalis kasama ang kanyang anak. Ang buong eksena ay tumagal lamang ng 50 segundo. Ngunit sa 10 segundong iyon, nakita ni Charlie ang isang bagay na hindi pa niya nakita sa 15 taon niya sa London. Ang sibilisasyon ay hindi lamang nasa batas. Nasa likas na kakayahan itong pumili sa pagitan ng pagmamahal at pag-iingat. Habang paalis ang grupo, mahinang sinabi ni Zoe, "If this happened in London, people would be filming it to post online and argue about who's at fault. Here, everything was just about whether the kid was hurt." I'm starting to understand why they say the Philippines is warm, bulong ni Liam. Isa lang ang nanatiling tahimik. Si Oliver. Naglalakad siya sa likuran, ang mga kamay sa bulsa, nakayuko. Walang nanisi sa kanya, walang nangasar. At iyon ang lalong nagpahirap sa kanyang kalooban. Gabi, sa hotel, narinig ni Charlie si Oliver na kausap si JM sa hallway. JM, when the kid fell, why did you rush over so fast? Weren't you worried you'd get into trouble? Sumagot si JM nang walang pag-aalinlangan. If I worry about trouble first, I might miss the person who needs me. Natigilan si Oliver. Ang sagot na iyon ay parang may nagtanggal ng baluti sa kanyang dibdib. Pumasok si JM sa elevator. Naiwan si Oliver, hawak ang isang malamig na bote ng tubig, ang mukha ay puno ng iniisip. Noong gabing iyon, sumulat si Charlie sa kanyang journal. Sa unang pagkakataon na hindi iniisip kung maganda ba ang pagkakasulat, basta't totoo. Perhaps the civilization we're so proud of isn't what the world needs most. At doon niya napagtanto na ang mga pagbabago ay hindi lang nangyayari sa labas, kundi sa loob mismo ng mga kabataang minsan ay inakalang pumunta sila rito para turuan ang Pilipinas. Ngunit, hindi nila alam na kinabukasan, darating ang pinakamalakas na sampal sa kanilang kayabangan at walang sino man ang handa para dito. Pagkatapos ng mga araw ng paglambot ng kanilang puso, walang nakapagsabi na sa loob lamang ng isang hapon, lahat ng magandang impresyon na kanilang nabuo ay mawawasak dahil sa isang 12 segundong video. Noong araw na iyon, makulimlim ang langit sa Maynila. Nagbabadyang umulan. Binigyan ni Miss Brown ang grupo ng libreng oras sa isang malaking mall. Ngunit pinili ni JM ang isang mas Pilipinong opsyon. Dinala niya sila sa isang pampublikong paaralang elementarya para sa isang cultural exchange. Here, the kids will show you a very different Philippines, sabi niya. Sa sandaling pumasok sila sa gate, ang sigawan ng mga bata at ang kanilang mga ngiti ay sumalubong sa kanila. Ang kanilang mga matang nananabik ay nakatingin sa mga bisitang dayuhan na parabang mga superhero. Isang batang babae ang tumakbo palapit kay Charlie. Hawak ang isang kahon ng Crayola at isang drawing. For you, ate. Welcome to the Philippines. Medyo baluktot ang pagkakasulat, ngunit napaka-cute, kaya't gusto siyang yakapin ni Charlie. Natulala si Amelia. They're so adorable. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula ang trahedya. Sa likod bahay ng paaralan, may isang art activity. Inabutan ni JM ng mga pangkulay ang grupo at hinikayat silang sumali. Ang eksena ay napakaganda. Mga batang Pilipino at mga estudyanteng British na nakaupo sa sahig, nagtatawanan at nagpapalitan ng Crayola. Bigla, mula sa malayo, itinaas ni Zoe ang kanyang telepono at nag-livestream. Ang kanyang boses ay may halong biro at pang-iinis. Ngunit ngayon, sumobra siya. Day 4 in the Philippines. No Starbucks, no AC, sitting on the floor, drawing with kids. Culture, shock, level 100, send help. Ang sinabi niya ay hindi pa ang sakuna. Ang sakuna ay nasa caption na isinulat niya sa TikTok, From London to this. Why are we here? 12 segundo lang,
ngunit ang epekto ay parang bomba. Ang unang komento ay mula sa mga kaibigan niya sa UK. Look so poor. Are they forcing you to do a charity trip? You, sitting on the floor. May isa pang nagsulat, are you in the Philippines or a refugee camp? Isinare ng mga kaibigan niya ang video na may mapanlait na caption tungkol sa Pilipinas. At tulad ng dati, mas mabilis kumalat ang social media kaysa sa katotohanan. Nakita ni Zoe na tumataas ang views at dumadami ang likes. Bago pa niya ito mabura, isang batang lalaki sa grade 5 na nakatayo sa likuran niya ang nakabasa ng ilang komento. Hindi niya naintindihan lahat, ngunit naintindihan niya ang isang pamilyar na salita, poor. Hawak ang kanyang drawing, lumapit siya kay JM at bumulong, sapat na para marinig ng lahat. Kuya, mahirap po ba kami? Ang maliit na tanong na iyon ay parang may dumurog sa puso ng lahat. Nanigas si Charlie, namutla si Zoe, napahawak si Amelia sa kanyang bibig. Natigilan si Liam, walang nakapagsalita dahil sa sandaling iyon, sila mismo ang nakaramdam ng hiya para kay Zoe. Natigilan si JM ng isang segundo. Yumuko siya para maging kapantay ng bata at dahan-dahang sinabi, hindi, mga anak, mayaman kayo sa ibang paraan. Mayaman sa pagmamahal, mayaman sa ngiti, mayaman sa pag-aalaga sa isa't isa. Pwedeng magkulang sa pera, pero hindi sa kabutihan. Bawat salitang sinabi ni JM ay tumama sa puso ng bawat isa. Ang mga Pilipinong guro na nakatayo roon ay nanatiling nakangiti ng magalang, walang gumawa ng eksena, walang nanlait pabalik. Ang tahimik na kabutihan na iyon ang lalong nagpabagsak sa kalooban ng mga British. Tiningnan ni Charlie si Zoe. Ang mga mata ng kaibigan niya ay namumula, ang mga labi ay nanginginig. I didn't mean it that way. I was just joking. Isang biro na nakasakit. Isang biro na nang-insulto. Isang biro na tumapak sa dignidad ng isang buong komunidad. Noong gabing iyon, umabot ang video sa mga magulang sa UK. Ang group chat ng mga magulang ng Wellington ay sumabog. Delete that video now. I told you. The Philippines is not suitable. I will demand the school to cancel this trip immediately. Isang magulang pa ang nag-send ng link sa isang artikulo ng isang British tabloid na may headline, British elite students forced into impoverished conditions in the Philippines, parents outraged. At dumating ang kinatatakutan nila. Isang email mula sa headmaster ang direktang ipinadala kay Miss Brown. Due to the social media incident that has affected the school's reputation, the delegation is ordered to suspend all interactions with local schools until further notice. Namutla si Miss Brown. Napaupo si Zoe sa isang upuan at humagulgol. Gusto ko lang ng views. I'm so sorry. Ngunit ang sorry ay hindi sapat para ibalik ang isang panang pinakawalan na. Lumingon si Charlie kay Zoe. Nanginginig ang boses ngunit kontrolado. You didn't just hurt those kids. You made us ashamed of ourselves. Nakatulala si Oliver. Ang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Hindi dahil sa galit kay Zoe, kundi dahil napagtanto niyang minsan ay ganoon din ang kanyang iniisip. Isang pangungusap lang ang sinabi ni JM, walang paninisi, ngunit siyang pinakamasakit. May mga bagay na hindi nabubura ng sorry dahil naaalala na ito ng mga tao, lalong lumakas ang iyak ni Zoe. Natahimik ang buong grupo, walang nag-alo, dahil hindi na ito tungkol sa isang video. Ito ay ang malinaw na lamat sa kanilang kaisipan na sila ay nasa itaas at ang iba ay nasa ibaba. At sa unang pagkakataon, kinailangan harapin ng mga British ang katotohanan, hindi lang sila namamasyal sa Pilipinas, sinasalamin din nila ang kanilang mga sarili. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Charlie. Tumingin siya sa bintana, puno ng pagsisisi. Pumunta ba kami rito para humusga o para matuto? At paano kung ang Pilipinas na minsan naming hinamak ang siyang lugar na nagtrato sa amin ng may pinakamatinding kabutihan? Sa labas, maliwanag pa rin ang Maynila. Ngunit sa puso ni Charlie, sa unang pagkakataon, naging napakadilim. Patawad? Ang kwento ay walang bahagi kung saan si Emily ay humihingi ng paumanhin sa isang video. Mukhang ito ay isang pagkakamali sa pag-unawa sa orihinal na teksto kung saan ang video na pinag-uusapan ay ang mapanlait na video ni Zoe Joey. Upang manatiling tapat sa istruktura ng orihinal na kwento, ipagpapatuloy ko ang salaysay batay sa epekto ng mapanlait na video ni Zoe.
Ang balita tungkol sa mapanlait na video ni Zoe ay kumalat nang mas mabilis pa sa MRT sa rush hour. Sa loob lamang ng isang gabi, sumiklab ang media sa UK na parang apoy sa gitna ng Oxford Street. Ang mga mapanuyang headline ay lumabas sa Twitter, TikTok at maging sa mga respetadong pahayagan. British elite schooled in the Philippines, an educational trip or a national humiliation. Is Wellington College still world-class? Ang mga hashtag na Wellington Disgrace at Philippine Lesson ay nagsimulang mag-trending sa UK. Sa hotel, hawak ng mga estudyante ang kanilang mga telepono, mga mukha'y namumutla. Inihagis ni Oliver ang kanyang iPad sa kama, ang boses ay mariin. Dahil sa video ni Zoe, pinagtatawanan tayo ng buong Britanya. Ginawa mo tayong katatawanan. Nanginginig si Amelia, hawak ang kanyang ulo. Tumawag ang nanay ko, umiiyak siya. Sabi niya, pinag-uusapan kami ng mga kamag-anak, sinasabing na brainwash daw ako sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ang dating ng mga mensahe mula sa mga magulang. Marami ang humihiling na kansilahin ang biyahe at iuwi ang kanilang mga anak sa loob ng 24 na oras. May ilan pang nagbantang idedemanda ang paaralan. Namutla si Mese Brown. Tumayo siya sa gitna ng silid, nanginginig ang boses dahil sa pressure. Everyone, we need an emergency meeting tonight. The situation is very serious. I might lose my job over this. Ang bigat ng hangin ay halos marinig. Noong gabing iyon, siksikan ang maliit na conference room. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa mga tensyonadong mukha. Tahimik na nakaupo si Zoe, mahigpit ang hawak sa kanyang mga kamay. Inimbitahan din si JM. Tahimik siyang nakaupo, ang mga mata ay kalmado. Hindi naninisi, hindi galit. Sapat lang ang kanyang katahimikan upang pilitin ang iba na suriin ang kanilang sarili. Huminga ng malalim si Miss Brown. Bago ako makipag-usap sa International Board, kailangan ninyong sabihin sa akin, ang mga pananaw ba sa video ni Zoe ay sumasalamin sa nararamdaman ninyong lahat? Sumabog ang silid. Tumayo si Oliver. Hindi. Hindi ako pumunta rito para turuan ng moralidad. Kami ay mga British, may pamantayan at sibilisado. Hindi natin maaaring hayaan ang buong bansa na isiping tayo ay mababa at kailangang iligtas ng Pilipinas. Umiyak si Amelia. Pero maraming bagay dito na mas mabuti kaysa sa UK. Manahimik ka, Amelia, sigaw ni Oliver. Dahil sa mga taong katulad mo na biglang nagbabago ng pananaw, ang dangal ng paaralan natin ay naging katatawanan. Tumayo si Zoe, hindi na nanginginig tulad ng dati. So you want us to continue living in a delusion? I saw it. I experienced it. They are much kinder here than we ever imagined. Kinder, or have you just been swayed? Mapanuyang sabi ni Oliver. Ang debate ay kumulo. Bawat isa ay may sariling opinyon, emosyon magulo, masakit, kahiya-hiya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si JM. Hindi mataas ang boses, hindi matalas, ngunit bawat salita ay tumama na parang isang kutsilyo. Natatakot kayong pagtawanan dahil sa isang video? Natahimik ang lahat. Tiningnan ni JM ang bawat isa. Hindi ko pag-uusapan kung sino ang tama o mali. Pero isipin ninyo, kung ang isang 12 segundong video ay kayang yugyugin ang buong Britanya, nasaan nakalagay ang inyong kumpiyansa sa sarili? Walang nakasagot. Pumunta kayo rito na may pag-iisip na, kami ay galing sa UK, mas marami kaming alam. Ngunit sa mga nakaraang araw, nakita ko kayong natatakot. Natatakot sa mga bagay na hindi pamilyar sa inyo. At nang makita ninyo na may mga bagay na mas mabuti sa Pilipinas, sa halip na matuto, ang reaksyon ninyo ay parang nainsulto kayo. Nagngit-ngit si Oliver. Are you saying we're inferior? Umiling si JM. Hindi. Sinasabi ko na hindi pa kayo handang tanggapin na ang mundo ay hindi na umiikot sa Britanya. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa lahat. Si Liam, na pinakatahimik sa lahat, ay bahagyang tumango. Namumula ang mga mata. Tama si JM. We came here to judge, never to learn. Napaupo si Miss Brown. Pagod. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si JM hindi bilang isang Pilipinong estudyante, kundi bilang isang taong nagpilit sa kanya na suriin ang sarili. JM, what do you think we should do? Huminga si JM. Kung gusto ninyong umalis, desisyon ninyo yan. Walang pumipilit.
Pero kung mananatili kayo na may bukas na puso, hindi na may pag-iisip na kailangan ninyong patunayan na hindi mas magaling ang Pilipinas. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ngunit hindi na ito katahimikan ng galit, kundi ng pagninilay. Yumuko si JM at akmang aalis nang biglang magsalita si Oliver, hindi na pasigaw kung mananatili kami. Mayroon pa bang matututunan sa Pilipinas? Huminto si JM. Hindi kayo matututo mula sa Pilipinas. Matututo kayo tungkol sa inyong sarili kapag wala na kayo sa sentro ng mundo. Lumabas si JM. Sa loob, naiwan ang grupo. Bawat isa ay tila nakaharap sa isang hubad na bersyon ng kanilang sarili. Nagring ang telepono ni Miss Brown, galing sa Wellington College. Namutla siya. Ito na ang huling desisyon. We either fly back immediately or naputol ang kanyang boses. Someone will be expelled from the program permanently. Ang huling umaga sa Maynila, ang hangin sa loob ng Ateneo ay may halong emosyon na mahirap ipaliwanag, pananabik at pag-aalala. Ang usap-usapan na maaaring kansilahin ng Wellington ang buong programa ay kumalat na. Ang mga British ay nagkumpul-kumpol, mga matay balisa, habang si Miss Brown ay pilit nang ngumingiti. Ang farewell ceremony ay inihanda ng maayos. Ang entablado ay pinalamutian ng mga watawat ng dalawang bansa, mga souvenir na nakalagay sa bawat upuan. Nagtanghal ang mga Pilipinong mag-aaral, mga katutubong sayaw, isang koro, at isang bersyon ng Heal the World na nagpatahimik sa lahat. Kung sa unang araw ay nakaupo silang malamig, ngayon marami na ang namumula ang mga mata. Pagkatapos ng huling pagtatanghal, umakyat sa entablado ang isang kinatawan ng mga Pilipinong mag-aaral, hindi si JM. Sa nakalipas na linggo, tinanggap namin kayo hindi lang bilang bisita, kundi bilang mga tunay na kaibigan. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, sana ay manatili sa inyo ang magagandang alaala ng Pilipinas. Nagpalakpakan ang lahat, ngunit ang init na iyon ay biglang naputol ng isang boses na British ang sumigaw. I object. This trip should end immediately. Lumingon ang lahat. Si Mrs. Kensington, ina ni Charlie, ang tumayo, ang mukha ay tensyonado. Sa likuran niya ay ilan pang magulang na kalalapag lang mula sa London. Nandito kami para sunduin ang aming mga anak. Ang nangyari sa buong linggo ay sumobra na. Ang live stream, ang media, ang opinyon ng publiko. Ang anak ko ay tinawag na stupid online dahil tinuruan ng leksyon ng Pilipinas. This is unacceptable for our family's honor. Yumuko si Oliver. Si Charlie ay nanigas. Sinubukang pakalmahin ni Miss Brown ang sitwasyon. Madam, if you'll allow me, no need. We've already sent a formal request to terminate the partnership between Wellington and this school. Sa sandaling iyon, isang boses na British kalmado, ngunit makapangyarihan ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. I'm afraid you are misunderstanding a great deal. Lumingon ang lahat, isang lalaking nakasuot ng navy blue suit na may insignia ng British diplomacy ang pumasok, kasama ang dalawang staff mula sa British Embassy. Some of the content online has been edited to be misleading, sabi niya, bago magalang na yumuko sa mga Pilipinong host. I am David Turner, from the British Embassy in Manila. We are here with one request, to hear the story from both sides instead of just from social media. Biglang, isang grupo ng mga reporter ang pumasok. Kitang-kita ang logo ng BBC News. We received numerous requests from British parents and viewers, claiming the story in the Philippines was staged to humiliate the British. The BBC has decided to witness this for ourselves. Sabi ng isang reporter, ang mamata ay nakatuon kay Charlotte Kensington. Are you willing to share your side on camera? Akmang magsasalita si Charlie, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, umakyat si JM sa entablado. Ang kanyang katahimikan ay nagpatahimik sa buong silid. If I may, I would like to recount the past week in the fairest way possible. Walang tumutol. Tumayo si JM sa gitna, kinukunan ng BBC, pinakikinggan ng embahada. Noong una kayong dumating, minamaliit ninyo kami. Naiintindihan ko dahil ang tinitingnan ninyo ay isang lumang imahe ng Pilipinas. At pinili naming huwag makipagtalo at hayaan ang karanasan na magsalita. Hindi ko kayo sinisisi sa pagkakaroon ng mga pagkiling.
Ang mas nakakalungkot ay kung paano ginagamit ng mga tao ang social media para baluktutin ang katotohanan. Ngunit kayo, na nandito, ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Huminto siya. Gusto ko lang magtanong, kung ang isang maliit na bansa ay may maituturong aral sa atin, hindi ba't yon ay isang bagay na dapat ipagmalaki? Inilipat ng BBC ang kamera sa mga mukha. Ilang magulang na British ang yumuko. Nagsalita ang kinatawan, Embahada. On behalf of the United Kingdom, I want to say we highly appreciate the hospitality and professionalism the Philippines has shown our students. Isang malumanay, ngunit malakas na sampal. Ngunit ang huling pasabog ang nagpatahimik sa lahat. Lumingon si Mr. Turner kay JM. By the way, are you by any chance the son of Mr. Jose Reyes Sr., the former diplomatic advisor in London, who was an honorary guest at the University of Oxford for the UK-Philippine Educational Partnership Program? Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Charlie. Nabitawan ni Oliver ang kanyang souvenir. JM, bulong ni Miss Brown. Bahagyang natigilan si JM bago kalmadong tumango. Opo, sir. Pero hindi ko kailanman ginustong gamitin iyon para magkaroon ng advantage sa kanila. Isang pangungusap na naglagay sa tamang lugar sa dangal ng British at sa pride ng Pilipino, namula ang mukha ng mga magulang na British. Lumapit si Charlie, nanginginig ang boses. JM, I'm sorry. Not because of who your father is, but because you treated us with kindness even when we didn't deserve it. Ang ibang mga estudyanteng British ay sumunod. Tiningnan ni Oliver si JM ng matagal bago yumuko isang tunay na pagyuko bilang pag-amin sa pagkakamali. Thank you for treating us better than we treated you. Nagsimula ang palakpakan mula sa mga Pilipinong estudyante at kumalat sa buong bulwagan. Sa pagtatapos, ang mga magulang na British mismo ang lumapit at nakipagkamay sa mga Pilipino. Perhaps, we are the ones who need to relearn humility, sabi ni Mrs. Kensington. Ang seremonya ay nagtapos sa isang hindi malilimutang eksena. Mga estudyante mula sa dalawang bansa magkakaakbay na umaawit muli. Wala ng distansya. Bago umalis sa NAIA, lumingon si Charlie sa nagliliwanag na syudad. Wala na ang kayabangan, kundi ang tingin ng isang taong nakahanap ng isang nawawalang piraso ng kanyang sarili. The Philippines, bulong niya, gave us the biggest lesson in the most beautiful way. At ang kuwentong nagsimula bilang isang simpleng biyahe ay naging isang paalala para sa isang buong henerasyon. Ang dangal ay wala sa kung saan ka nanggaling, kundi sa kung paano mo tinatrato ang mundo.